Good morning, everyone. From now on, I want to share the Bible with you. I want to share the good news from God, ang magandang balita mula sa ating Panginoon. You know, when you read the Bible, you can read many promises from God, many blessings that God will give us. As a children of God, we will receive blessings, but we have to do many things. We have to obey God. I want to share with you the three things that we have to do so that you will receive the blessing. Ang tatlong bagay na dapat natin gawin bilang isang anak ng Diyos para tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Alin po ba ano ba tong tatlong bagay na ito na dapat natin gawin upang tayo ay pagpalain ng ating Panginoon? My Bible verse today, napili ko po yung mga Kawikaan, chapter 3, verse 1 to 8. Before that, I just want to share with you the three things that God wants us to do so that we will receive blessings from Him. Number 1, ano po ba yung number 1? Number 1 is follow God or obey God. Makikita po natin to sa mga Kawikaan, chapter 3, verse 1 to 4. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan niyo po ang inyong mga Bible and let us read together. So chapter 1, ang sabi dito, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Amen. So, yun po ang magandang balita na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa verse 1, mababasa mo, ang sabi dito, anak ko. Sino po ba ang nagsasalita dito? Ang ating Panginoon. At tayo, yung sinasabi niyang anak ko. So, we are really the children of God. Sa po tayong tunay na anak ng Diyos. Ang sabi dito, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Paano po ba natin susundin? Paano po ba natin maririnig ang mga salita ng Diyos? Ito po ay maririnig natin sa pamamagitan ng pakikinig ng sermon, pag-attend sa worship service at pag-attend ng mga Bible studies. Lahat ng mga salita ng Diyos na naririnig natin from the church at sa mga pastors, we have to keep in mind in our heart. And kailangan po natin itong i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Sundin po natin ang mga salita ng Diyos, ang mga utos ng Diyos. Isa-puso po natin. Sa tinagal-tagal na natin na pagsisimba, sa tinagal-tagal na natin bilang isang anak ng Diyos, dapat alam na po natin kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin at mga bagay na hindi natin dapat gawin. Sabi nga po ni Haring David, Lord, put your words in my heart so that I will not fall into sin. So, si Haring David nakiusap sa Panginoon na ilagay niyo po sa aking puso ang iyong mga salita upang ako ay hindi magkasala. So, ganun din po tayo. Dapat ilagay po natin sa puso at sa ating mga isipan ang mga salita ng Diyos, ang mga utos ng Diyos. Sa pag-attend po natin sa mga worship service at mga Bible studies, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng mga pastor, sa pamamagitan ng mga tagapagsalita ng Diyos, tinuturuan po nila tayo kung ano ang dapat nating gawin. At sinishare po nila sa atin ang Word of God. Hindi lang po basta tayo makikinig. Dapat po
Isa-isip natin at isa-puso kung ano ang sinasabi ng Lord. And the Lord, our God, will be pleased and happy kung tayo po ay susunod sa Kanya. And the people will recognize us as a children of God. Makikilala tayo ng mga tao bilang anak ng Diyos. Ano po ba ang mapapala natin pag tayo ay susunod sa mga utos ng Diyos at tayo ay makikinig at isa sa puso ang salita ng Diyos? Ano po ba ang mapapala natin? In verse 2, sabi dito sa verse 2, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. So yun po, napakaganda ng pangako ng Panginoon. Ang buhay natin ay hahaba at magiging masagana sa lahat ng ating pangangailangan. At ang Diyos ay matutuwa sa atin kung tayo ay magiging tapat at mananalig sa Panginoon at hindi natin tatalikuran ang mga salita ng Diyos. Tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? So, yan po ang unang bagay na dapat natin gawin bilang anak ng Diyos. Ano po yung pangalawang bagay na dapat natin gawin bilang isang anak ng Diyos? Pangalawa, trust God. Basahin po natin ang chapter 5 and chapter 3 verse 5 and 6. Sabi po dito, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Sa English po yan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. So, sabi natin, lagi natin sinasabi, oh, I trust God. I really trust God. But if the problem and trouble comes, hindi na po natin alam kung anong gagawin natin. Hindi na po natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi na po natin alam kung paano natin isosolve ang ating mga problema. Kung minsan, pupunta tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, upang humanap sa sagot sa ating mga problema. Pero alam niyo po, minsan, pag lumapit tayo sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak, minsan hindi nila nabibigay yung kasagutan sa ating problema. Always remember, people have limitations, but the Lord our God is the most powerful one, and everlasting love that He will give to us. Hindi po, walang limitasyon ng God, hindi katulad ng tao. Walang limitasyon ang ating Panginoon. Anytime, we can ask God, we can go to God, and we can tell the Lord our God all the problems and all the burdens that we have in life. Kahit maliit na bagay, malaking problema, nothing can solve it. Only God. Magtiwala po tayo sa Kanya. Minsan po kasi tayo ay, ito ang dapat kong gawin. Ito ang tamang gawin. Nasa isip natin yun. Wag po tayong manaig sa ating mga isipan. Just ask God. Pray. Mag-pray po tayo. Tanungin natin ang Panginoon kung ano ang dapat natin gawin, kung ano ang tamang desisyon para sa ating gagawin. Only God can give us the right paths. Only God can give us the right way. If we really want to solve our problem, or if we really cannot handle our situation, just call upon the name of the Lord, and the Lord will be with you always. Amazing love that God has for us. Huwag po tayong
mag-alinlangan na tumawag sa Panginoon. Ang ating Panginoon ay napakabuti. Buong puso nating ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon. Huwag po tayong manalig sa ating sariling kaalaman. Let us God's wisdom. Let us God's way, not our own way. Only God can solve our problems. Amen? Hallelujah. At ang pangatlo po na dapat natin gawin para tayo ay tuluyang magkaroon ng blessings from the Lord is to fear God. Pag tayo po ay may takot sa Panginoon, hindi natin gagawin ang mga bagay na alam nating hindi maganda. Hindi po natin gagawin ang mga bagay na alam nating hindi ikalulugod ng Panginoon. Dahil tayo ay may takot sa Panginoon. Kung tayo po ay talagang may takot sa Panginoon, hindi natin magagawang magkasala. Matatakot po tayong gumawa ng kasalanan. Dahil alam natin na ang Panginoon ay nakatingin lang sa atin. Ang Panginoon ay nandyan lang, everywhere, watching us. Hindi po natin maitatago sa Panginoon ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. The Lord our God watching us anytime, anywhere. Pwede po nating itago sa tao, pero sa Panginoon hindi natin maitatago. Kahit ang puso natin at isipan natin kung ano yung nasa isip natin, hindi natin maitatago sa Panginoon. Alam po ng Lord. Iniisip mo pa lang, alam na ng Panginoon yan. Ano po ba ang characteristics ng taong may takot sa Diyos? Ang taong may takot sa Diyos ay mapagpakumbaba. A humble man. Hindi mo iisipin na ikaw ay mas mataas sa iba. You always put yourself down. Laging nasa ilalim. And ang taong may takot sa Diyos, he submit to God. Everything. Isusuko mo ang sarili mo sa ating Panginoon. Susuko mo ang iyong lahat-lahat ng sa iyo, isusuko mo sa Panginoon. At hahayaan mo ang Panginoon ang mag-control ng iyong buhay. Ang mag-rule over your life. At aware na hindi mo alam ang mga bagay na hindi mo kayang isolve. At willing na makinig, willing na matuto, at willing na makilala ang Panginoon. Bubuksan mo ang iyong pintuan para sa lahat ng mga tao na handang mag-share sa iyo ng salita ng Diyos at mag-encourage sa iyo. Ang may takot sa Diyos ay marunong magpakumbaba. Alam niyo po, pag tayo ay may takot sa Diyos, tayo ay magkakaroon ng kaalaman. Tayo ay may iwas sa kasalanan. At lahat ng magagandang bagay ay ating mararanasan sa buhay. Dahil tayo ay may takot sa Diyos. Sabi nga po sa Proverbs 28:14. Sabi nga po sa Proverbs 28:14. Ang may takot sa Diyos. Blessed is the one who fears the Lord always. Ayan po. Napakagandang balita mula sa ating Panginoon. Ano po ba ang magiging reward natin pag tayo ay sumunod sa mga bagay na ito?
pag sinunod po natin ang tatlong bagay na ito. Follow God, pangalawa po, trust God, at pangatlo, fear God. Follow God, trust God, and fear God. Ano po ba ang matatanggap nating reward from the Lord pag sinunod natin ang tatlong bagay na ito? Ang sabi po sa verse 8, this will bring health to your body. Amen? Hallelujah. Bibigyan niya tayo ng kalusugan sa ating pangangatawan. Tatanggalin niya ang lahat ng mga sakit natin. Tayo ay pagagalingin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Napakagandang balita. Sa Tagalog po, sabi niya, sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pigati, gagaling ang iyong sugat. So kahit anong problema, kahit anong bagyo ang dumating sa ating buhay, tayo ay magiging matatag pag sinunod natin ang tatlong bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon bilang anak ng Diyos. Amen? Amen po ba? Yan po ang mga bagay na dapat natin gawin at itatak sa ating isipan. The Lord is an amazing God that always give us chance to be closer to Him. Manalig po tayong lagi, lakasan po natin ang pagtitiwala sa Kanya, manalangin araw-araw, kausapin ng Panginoon araw-araw. Pag alam mo pong ang bigat-bigat na nang nararanasan mo, pag alam mo pong feeling mo ay wala ka ng karamay sa buhay, you can ask God, Lord, give me way. Lord, help me. I surrender everything to you. Ganun po ang gawin natin. Maraming salamat po sa pakikinig at alam ko pong may natutunan kayo. Bye. God bless you all.